about the book of Proverbs. Sabi po dito, the Proverbs of Solomon, the son of David, king of Israel. So, si Solomon po ang sumulat. He claims authorship of this book. And he is saying that he is the son of David, king of Israel. Kaya alam na natin, no? That he is the wisest man that ever lived. There's no wise man that lived before him. There's no wiser man. And that this wisdom did not come to him because of genetics, because of chemicals, because of food. Sabi nila, pagka nag-star margarine ka raw, matalino raw yung mga anak mo. Pero hindi naman, natatangkad. No? May mga nakakatalino rin, yung may lecithin. Di ba? Yun. No? So, may mga pagkain na sinasabi nakakatalino. Pero si Solomon, hindi dahil sa gatas, hindi dahil sa pagkain, kundi binigay talaga ng Panginoon miraculously. Kaya yan ay, I think he is qualified to tell us about wisdom, being the wisest man that ever lived. And the purpose of his wisdom is so that he can govern the people of God. Maganda yung kanyang adhikain. Hindi siya humingi ng wisdom for the sake of money. No? Minsan nagre-request tayo, Panginoon, patalinuhin mo ako para makakuha ko napakaraming pera. Patalinuhin mo ako para mausadan ko sila lahat at ako'y on top. No? Para ako'y tanghalin na pinakamagaling na tao. Vanity. No? Paano sasagutin ng Panginoon yan? Hindi naman natin sinasabi na yung meron talagang utmost desire to be on top, hindi nagiging on top. Minsan, natutupad nila sa sarili nilang pagsisikap. But it's vanity. Still, it's not godliness. No? Kaya, maganda po na ikapit natin lagi ang ating panalangin. Sabi ni Solomon, Lord, give me wisdom so that I may know how to govern thy great people. Yun ang natin, panalangin natin. Pag nagre-request tayo ng prayer para sa ating sarili, para sa ating mga anak, ay dahil gusto natin na mabigyan ng kapurihan ng ating Diyos. Okay? So, sabi rito sa verse 2, to know wisdom and instruction, to perceive the words of understanding. And in verse 3, to receive the instruction of wisdom, justice and judgment and equity. So, parang redundant, To know wisdom and instruction. Tapos, sinabi pa niya, to receive the instruction of wisdom. And what is that? Justice, judgment, and equity. Ito ang sinasabi niya. And to give subtlety to the simple, to the young man, knowledge and discretion. So, itong tatlong verse na to, if we will lump them together, shows us or gives us the intent why he wrote or he compiled these Proverbs. Yung tatlong verse na yan, verse 1, 2, verse 2, 3, and 4, binibigay sa atin, ano ba ang kanyang dahilan? No? At of course, this is born of the Holy Spirit. It's not just a personal. It could be personal to the king. Talagang nararamdaman niya na pinag-pray niya siguro, Panginoon, anong susulat ko? Anong gagawin ko aklat? Ako'y hari, binigyan mo ako wisdom. Bigyan mo ako ng knowledge. Anong bang susulat ko? Magko-compile ako ng proverb. Marami akong alam na proverbs. Paano niya nakuha yun? Binigay din ng Panginoon yun. In answer to prayer. At paano niya na-compile yung tamang mga proverbs na yun ang magiging salita mismo ng Diyos? By the inspiration of the Holy Spirit. But it is really personal. Nararamdaman niya talaga at na i-implement niya talaga yung mga sinusulat dito. Kagamit-gamit talaga sa kanyang kingdom. So, sabi niya, kaya ako sinulat to, kaya ako kinumpile to, to know wisdom and instruction. Ang hamon sa atin, therefore, pag nagbabasa tayo ng Proverbs is, do you know wisdom? Are you wise? Do you think you're wise? Or you still need some more wisdom? Wala ka pa sa kalahati. Huh?
Minsan, pag sinabi natin, napaka-wise ko na i-stop na yung knowledge. Pag nasabi natin, ini-stem natin yung sarili natin na wala nang madadagdag sa'yo. Kasi andun ka na eh. Yung ibang tao, pag nagbibigay na ng wisdom sa'yo, sabi mo, alam ko na yan. Hindi pa sila tapos, sasabihin mo, wag na, please. Alam ko na yan. Papunta ka pa lang, nakatatlong balik na ako. Hindi. Tatlo, hindi isa lang. Okay? Marami ka pang kaning kakainin, Totoy. Para ako'y advisean mo. No? So, pagka ganun na attitude natin, we will never know wisdom anymore. We will not attain unto a higher level of wisdom. So, ito si Solomon, I think siya nga ay qualified because andyan siya sa top. And God placed him on top. It's not his own education, his own effort to be on top, but God placed him there. And therefore, we can receive instruction from Solomon and the wisdom of Solomon. Ang purpose niya is to know wisdom. So once nagkaroon ka if you lack wisdom, let him ask of God, sabi ni James. And how do you ask of God? What is his answer? Proverbs. To know wisdom and instruction. Sometimes, pag wala kang tinatanggap na nagbabaw ka sa isang tao o sa isang libro, no? Wala nang nakaka-instruct sa'yo, ay mahirap na sitwasyon yun. Parang kailangan mo na ng voice of God. No? Yun ang susunod eh. Kasi wala nang nakakapagsalita sa'yo. Lahat sila mali na, ikaw na lang ang tama. Ang hirap na sitwasyon nun. I believe yung mga ma-attend sa BCA, tinatamaan tayo, no? Tinatanggap natin yung, kahit matatalino tayo, pagdating sa salita ng Diyos, we consider ourselves empty. We consider ourselves low. Kaya, tatamaan ka at magkakaroon ka ng instruction. Let us make an effort that every meeting, we receive instruction from the Lord. And that is our benefit. Yun ang pakinabang natin na pumunta tayo dito. Hindi tayo nag-aksaya ng oras. Pag pumunta tayo dito, just to eat, to fellowship, to have fun, to sing, pero walang instruction tayong na-receive, kulang yung attend natin. Kulang yung meeting natin. Sayang, may nasayang. But, kahit na minsan, sabihin natin, hindi masyadong luto yung preaching. Hindi masyado. You can still crush it so that you will receive some instruction to the benefit of your soul. Yan ang binibigay sa atin ng Proverbs of Solomon. To perceive the words of understanding. Yun. Pinipiga mo no? To perceive is to, parang sinasabi sa atin na, namnamin mo. Ano ba, lumiin o lamiin? Ano yung Tagalog nun? Yung liripin mo. No? Talagang katasin mo kung ano yung sinasabi para may makuha ka. Perceive the words of understanding. Yan ang ginagawa natin pag nagbabasa tayo ng scriptures. Yan dapat. Hindi yung basa lang. Kasi pag nagbasa ka lang, wala ka mariretain. Natutuwa kami kay Ella, uma-attend ng Bible Institute. Pagkatapos, tinatanong si Papa niya. No? Tinatanong doon sa mga natututunan niya rito. Isipin mo yun. Kung baga nare-retain sa kanya, no? Yung mga ibang kalalakihan, nare-retain ba? Wala sumapunta naman Walang papa. Okay? So, kailangan yan, yung perceive, yung dumaan lang sa tenga mo, nare-retain, may natitira, hindi lahat lumalabas. Di ba? Ang ganda nun, sitwasyon na yun. Ano yun natin yun, ipag-pray natin na maging ganun tayo, no?
yung pag narinig mo isang beses, kasi mahirap yung, yung preaching, ma-review nga, galing sa cloud. Tapos, gusto mo pa, basahin pa. Pagkatapos, tatanungin mo pa, no? Pero, kompleto na yung paliwanag, kaya lang, mahina eh. So, pag-pray natin nang maka-achieve tayo ng understanding. Tumaas yung ating understanding, lalo na sa Word of God. Okay? And to receive the instruction of wisdom, kumbaga, inuulit niya, or dinidetalye niya, kung ano ba yung wisdom and instruction na tinutukoy niya, na ano bang 3 points ng wisdom of instruction of wisdom. Ito yung justice, judgment, and equity. Parang, pareho lang yun. Justice, judgment, equity. Ano yung justice? Justice is when you exercise an attitude. It's an attitude na gusto mo tamang-tama lang yung ma-receive ng bawat isa. Yun, justice. Kung ano yung sa justice, pag-judge ka, ang aim mo is kung ano yung kasalanan, yun yung parusa. Hindi sobra, hindi kulang. Yun ang justice. Justice is serve. Yan. Natutuwa ang lahat ng tao pagka justice is serve. Ganon din naman in the positive sense. Pagka yung dapat i-reward, nakatanggap ng reward, at yung hindi konti lang ang reward, ay tama lang yung para sa kanya. Hindi naman dapat makatanggap dahil kamag-anak siya or dahil favorite siya, mas malaki yung kanya, hindi justice yun. Or dahil mas malapit siya, no? Mas marami siyang laging tawag nila ro sa school, sip-sip, no? Lagi siyang nandoon, sir, ma'am, yan. Siya yung mas maraming pabor, mas matataas ang grade kahit hindi deserve. Hindi justice. So, tayo, sabi ni Solomon, itong Proverbs na to, pagka yan ay nireview mo, at pagka yan ay binasa mo, at na-perceive mo, nakatas mo, naintindihan mo yan, magkakaroon nga ng sense of justice. Laging tamang-tama lang yung nilalapat mo doon sa kapwa mo tao at sa sarili mo. Magkakaroon ka ng judgment. Magkakaroon ka ng good judgment. Ibig sabihin, yung mga decision mo, no? Pagka nagdi-decide ka, aliwa ba kanan? Yan. Kanina nabangga si Brother Glenn Ray. No? Kasi iniisip niya, sabi niya, sunduin ko ba si John Ro o uwi muna ako sa bahay? Sabi niya. Nag-hesitate siya. Pero hindi siya may kasalanan. Sabi nung Murur, zero liability. Diba? Zero liability. Pero, yun nga, no? Minsan nag-hesitate tayo. Lahat naman tayo meron ganyan, diba? Hesitation. At minsan, dahil dyan sa hesitation natin, ay nagkakaroon tayo ng double mind. Yan. Nagkakaroon tayo. Sino ba talaga dito ang gusto ko? Ito o ito? Yan. Yan. Double mind ka. Nakakalito yun. Ano? Kaya, tama na. Ang tagal nyo mag-react. Konti lang. Magkakaroon dapat ikaw ng good judgment. Yan. Yung good judgment, laging justified yung decision mo. Kaya mong i-justify na tama yung decision mo. Yan ay for everyday life. Hindi yan yung sinasabing gina-justify mo yung mali mo. But, meron kang desisyon tungkol sa trabaho, tungkol sa career, tungkol sa panliligaw, tungkol sa kung saang road ka pupunta. Yung mga everyday decision ay tumatama ka at nasisiyahan ka.
na tama yung naging desisyon mo. Tama yung